Si Koji ay isang karaniwang villager sa isang mundo na parang laro, kaya hindi siya napapadpad sa isa sa mga villager farm ni Steve. Natapos niya ang napakaraming side quest at umabot sa level 999, kaya ngayon siya ay halos hindi mapipigilan. Isang araw, habang abala si Koji na nakaupo sa isang puno, binibilang ang perang kinita niya sa araw na iyon, nakita niya ang dalawang level 1 na pulubi sa lupa na inaatake ng isang slime. Ang dalawa ay ganap na walang kapangyarihan sa level 1, kaya wala silang magawa kundi umupo at maghintay na lumunin ng slime, ngunit sa huling segundo bago umatake ang slime. Pinagpag ni Koji ang isa sa kanyang mga barya sa slime, na agad itong napatay. Ang ama at anak ay parehong naguluhan sa nangyari, ngunit sandali lamang, tumalon si Koji at tinanong sila kung ayos lang sila. Salamat na lang at hindi sila nasaktan dahil sa pagligtas ni Koji, at natuwa si Koji nang marinig ito. Pagkatapos, ibinigay niya sa bata ang isang bunten ng mga barya at sinabi, ito ang mga nakuha mo kapag pinatay mo ang isang slime, kaya ang pangangaso ng mga halimaw ay talagang magandang paraan para kumita ng pera, at hinikayat niya ang bata na subukan ito minsan, pero sinabi ng bata na hindi niya kailanman magagawa iyon dahil masyadong mapanganib at nakakatakot ang mga halimaw. Kung ayaw subukan ng bata, hindi naman pipilitin ni Koji, kaya't nagsimula na siyang umalis, pero habang umaalis siya, tinawag siya ng bata at tinanong kung bayani si Koji, pero walang pakialam na itinuro ni Koji ang kanyang stat screen, na nagpapakita na siya ay isang level 999 na mamamayan, at ito ay nag-iwan sa kanilang dalawa na labis na nagulat. Sa mundong ito, ang mga tao ay binibigyan ng mga talento sa kanilang kapanganakan, at bukod sa mga karaniwang klase tulad ng mga mandirigma, salamangkero, at pari, mayroon ding mga legendaryong titulo tulad ng bayani, hari, o pantas. At sa kabilang dako ng antas ng kapangyarihan, naroon ang ganap na walang silbi at walang kapangyarihang klase ng mga taga-baryo. Karamihan sa mga taga-bukirin ay talagang mga tamad na bihirang makakita ng isa na nakapag-level up ng higit sa level 10, at dahil dito, sila ay napapabilang sa mga karaniwang gawain tulad ng pagsasaka o pag-aalaga ng dahil wala na silang ibang talento. Gayunpaman, habang ganito ang kalagayan ng karamihan sa mga taga-nayon, iba si Koji. Sa parehong oras, sa ibang bahagi ng gubat, may isang batang babae na tumatakbo patungo sa pasukan ng isang madilim at nakakatakot na yungib, at narito siya upang hanapin ang isang maalamat na espada na sinasabing matatagpuan sa kailaliman nito, at nagpasya siyang pumasok kahit gaano pa siya hindi handa. Samantala, sa bayan, papunta na si Koji sa guild upang ibigay ang kanyang pang-araw-araw na ulat ng mga natapos na misyon, at bilang gantimpala, binigyan siya ng 5 pirasong ginto. Lahat ng mga naruroon na adventurer ay lumingon kay Koji nang marinig nilang tumatanggap siya ng 5 pirasong ginto dahil malaking halaga iyon, at hindi nila maiwasang magtaka kung gaano karaming mga halimaw ang natalo ni Koji para makakuha ng ganong halaga ng pera, pero hindi pinansin ni Koji ang mga bulong-bulungan at umalis. Mukhang nag-iipon siya ng 10,000 ginto dahil sinusubukan niyang makuha ang isang espesyal na loot box, pero kalahati pa lang siya sa kinakailangang halaga, kaya malayo pa ang lalakbayin niya. Bumalik siya sa quest board para pumili ng mga bagong misyon na gagawin, pero sa daan papunta roon, narinig niya ang ilang mga adventurer na nag-uusap tungkol sa kung gaano ka-wild ang lahat ng mga halimaw na lumitaw kamakailan. Ayon sa balita, naglagay ang kabisera ng isang anunsyo ng trabaho na humihiling sa mga adventurer na imbestigahan ang isang lugar na tinatawag na Ancient Cavern, at kahit na napakadelikado nito, kung magtagumpay ka, makakakuha ka ng malaking bayad. Nagbabayad ito ng 1 gintong barya para sa bawat 30 asul na demonyo na mapapatay mo, at sa ganitong presyo, walang paraan na palalampasin ni Koji ang pagkakataong ito, kaya nagpasya siyang harapin ang misyon ngayong hapon. Samantala, sa gitna ng bayan, abala ang bayani, si Rex, sa pagbibigay ng talumpati sa buong bayan tungkol sa kanyang layunin na talunin ang lahat ng halimaw at wakasan ang Demon King, at dahil dito, nais niyang kunin ang anumang at lahat ng mga talentadong mamamayan upang sumali sa kanyang grupo sa laban-laban sa Demon Lord, at upang hikayatin sila. Parehong ipinapakita nila ni Kroll ang kanilang katayuan bilang isang bayani at isang pantas. Nang makita ito ng mga tao, lahat sila ay labis na nasasabik dahil hindi araw-araw na nagkakaroon ng pagkakataon na sumali sa grupo ng isang pantas at isang bayani, kaya't isa-isa silang nagboluntaryo,
at may isa pang mandirigma sa karamihan na higit sa level 80, ngunit tinanggihan siya ni Rex dahil sinabi niyang hindi sapat ang lakas ng lalaki upang makapag-ambag sa lakas ng grupo. Bilang patunay nito, inihayag ni Rex na siya ay kasalukuyang nasa level 90, ngunit hindi iniisip ng lalaki na patas ang dahilan na iyon para tanggihan siya dahil si Kroll doon ay nasa level 42 lamang. Aaminin ni Rex na si Kroll ay nasa mababang antas, ngunit binibigyang diin niya na dahil siya ay isang sage, tiyak na lalaki ang kanyang kakayahan bilang isang legendary support habang tumatagal. At bukod pa roon, siya rin ang ikatlong prinsesa ng kaharian, kaya ang kanyang pakikilahok sa pagkatalo sa Demon King ay makakatulong sa pagpapatatag ng kaharian sa kabuuan. Hindi talaga makapag-argumento ang mga tao doon dahil may punto siya, at gusto pa rin nilang maging bahagi ng koponan, kaya ang susunod na voluntaryo ay isang matandang pari. Akala ng pari na ang kanyang mga banal na kapangyarihan ay magiging kapaki-pakinabang laban sa mga demonyo, ngunit kahit na totoo iyon, tinanggihan pa rin siya ni Rex, sinasabing masyado ng matanda ang pari para sa ganitong paglalakbay, at kung sakaling hamina ang kanyang kalusugan sa paglalakbay, mababagal nila ng husto ang kanilang paglalakbay. Sa kasong iyon, isa pang pari sa karamihan ang nagtaas ng kamay at ipinaliwanag na siya rin ay isang level 80 na pari, at siya ay 20 taong gulang lamang, kaya dapat ay pasok siya sa mga kinakailangan ni Rex, pero kahit na ang lalaki ay perpektong akma, tinanggihan pa rin siya ni Rex, at sa pagkakataong ito ay nagbigay siya ng walang kwentang dahilan, sinabing hindi niya maisip na lalakas pa ang lalaki sa hinaharap, kaya hindi ito sulit na kunin. Pagkatapos noon, may isa pang pari na nagtaas ng kamay, at sa pagkakataong ito, isang cute na 17 taong gulang na babae. Tinanong niya kung pasok siya sa mga kinakailangan ni Rex, at sa kabila ng pagiging baguhan pa niya at level 50 lang, agad siyang tinanggap ni Rex dahil lumalabas na nag-iimbento lang siya ng dahilan kanina dahil ayaw niyang maraming lalaki sa grupo. Sa gilid, naririnig ni Koji ang lahat ng ito, at iniisip niya kung gaano sila kaswert na makasama ang isang bayani at pantas, kasama na ang lahat ng prestihiyo na darating sa pagpatay sa hari ng mga demonyo. Ngunit sa kabila nito, wala namang balak si Koji na mag-apply, kaya't nananatili na lang siya sa kanyang pwesto at patuloy na nanunood. Sinabi ni Rex sa madla na may puwang pa siya para sa isang tao sa koponan, at habang sinasabi niya iyon, may isang magandang mangkukulam na may double D na lumapit, at agad siyang tinanggap ni Rex dahil sa mga halatang dahilan. Dahil tapos na ang palabas, nagpasya si Koji na umalis at bumalik sa misyon na inalis niya kanina, at gusto niyang matapos ito sa lalong madaling panahon, kaya agad siyang pumasok sa sinaunang yungib. Pagkapasok, hindi nagtagal ay nakatagpo na si Koji ng kanyang unang halimaw. At para sa sinumang normal na tao, ito ay isang nakakatakot na tanawin, pero para kay Koji, ito ay libreng loot lang, kaya isang sipa lang niya ang monster, at nang ito ay patay na, kinuha niya ang mga barya na iniwan nito. Nakakuha siya ng higit sa 30 pilak na barya mula dito, at tumaas ang bilang ng kanyang pagpatay sa mga halimaw ng isa, kaya nasa tamang landas siya upang matapos ang misyon na ito bago maghapunan. Nagpatuloy si Koji sa paglalakad sa kuweba habang isang sipa lang ang pinapatumba ang bawat halimaw na kanyang nakakasalubong, at sa isang punto, nakakuha siya ng isang bihirang drop mula sa isa sa mga halimaw, nakakuha ng pang-uso ng asul na demonyo. At ang mga pangil ng asul na demonyo ay may mataas na halaga sa merkado, kaya balak niyang ibenta ito mamaya. Pero sa personal, hindi niya kailanman naintindihan kung ano ang ingay tungkol sa mga bagay na ito dahil palagi silang tila walang silbi sa kanya. Hindi nagtagal, napatay na ni Koji ang 15 Blue Devils, at nasa tamang oras siya para matapos bago magdilim, pero nang lumiko siya sa kanto para maghanap ng higit pang mga halimaw na papatayin, nakita niya ang grupo ng mga bayani. Nagtago siya sa likod ng mga bato dahil kahit na tiyak na may kasanayan ang grupo ng mga bayani, tila parang isang bula ng drama na naghihintay na sumabog, at ayaw niyang makialam, kaya umalis siya bago siya mapansin. Kakatapos lang, sinabi ni Tina sa iba na naisip lang niya na may naramdaman siyang may lumalapit kanina kahit na wala namang ibang tao dito, at sobrang kumpiyansa ni Rex na inisip niyang isa sa mga asul na demonyo ang nakakita sa kanila at nagdesisyong tumakas bago pa sila makapag-atake. Sa kabila niyon, tinanong ni Parna si Rex kung bakit niya sila dinala sa dungeon gayong ang layunin nila ay patayin ang Demon King, at ang kastilyo ng Demon King ay nasa kabaligtarang direksyon mula dito, at nagtataka rin si Tina tungkol dito.
Kaya ipinaliwanag ni Rex na narito sila dahil may nakatagong kayamanan sa piitan na ito, at ito ay isang alamat na espada na tanging isang bayani na higit sa level 90 lamang ang makakagamit. Parehong nagulat sina Tina at Parna nang malaman nila ito, at ipinaliwanag ni Rex na makararating sila dito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga royal crest na nakalatag sa mga pader ng yungib na ito. Parna ay talagang nalilito pa rin, dahil kung talagang may ganitong maalamat na sandata na nakatago dito sa loob ng mahabang panahon, bakit hindi ito ipinahiram ng pamilyang Maharlika sa sinuman upang labanan ang Demon King? Aminado si Rex na kahit na ang hero class ay bihira, hindi ito natatangi, kaya may ilang iba pang mga bayani na nakakalat sa buong bansa, ngunit hindi kailanman pinagkatiwalaan ng royal family ang sinuman sa kanila ng espada dahil natatakot silang ipahawak ito sa ibang tao. Umaasa sila na balang araw, may isang miyembro ng royal family na gising sa hero class upang hindi nila kailangang isuko ang kontrol, ngunit hindi yun nangyari, at dahil si Rex ay isang bayani na kasama ang ikatlong prinsesa, pinili nilang siya na ang pinakamalapit at sinabi sa kanya kung saan makakakuha ng espada. Sigurado si Rex na matatalo niya ang Demon Lord kung lalaban siya gamit ang espada, kaya sinabi niya sa lahat na magmadali na para makapagsimula na sila sa kanilang misyon ng seryoso. Samantala, sa ibang bahagi ng kuweba, abala pa rin ang batang babae kanina sa paghahanap ng alamat na espada, at mula sa mga sungay na tumutubo sa kanyang ulo, malinaw na siya ay isang demonyo. Sa bahagi ni Koji, kakapatay lang niya ng kanyang ika-28 demonyo, at medyo nasisiyahan siya sa kanyang sarili dahil nakakuha na siya ng 950 pilak, at halos natapos na niya ang kanyang kota, kaya makakauwi na siya sa lalong madaling panahon. Sinasabi niya, medyo kakaiba na maraming asul na demonyo sa lugar kamakailan. Maya-maya, dumaan ang babae kanina sa tabi ni Koji, at sinubukan niyang ipaalam dito na hindi ligtas na dumaan sa daang iyon dahil may mga demonyo roon, pero sa kanyang gulat, dumaan ang babae sa tabi ng mga demonyo nang walang abala, at ang nakita niyang iyon ay nagbigay sa kanya ng ideya kung ano talaga siya. Sa panig ng grupo ng mga bayani, patuloy silang nakikipaglaban upang makarating sa silid kung saan nakatago ang maalamat na espada, ngunit pagdating nila roon, nakita nila ang batang babae na nakatayo sa harap ng bato na walang espada. Kaagad silang nag-ingat dahil walang ibang dapat makaalam tungkol sa lugar na ito, at nararamdaman nila ang malakas na mana mula sa kanya, kaya nagsisimula na silang magduda na baka siya ay isang demonyo. Nagtatanong sila kung ano ang ginawa niya sa espada, at medyo kinakabahan ang babae, sinusubukang ipaliwanag na hindi niya talaga kinuha ang espada, at nawala na ito nang dumating siya rito. Aminado si Parna na mukhang wala talagang lugar ang batang babae para itago ang espada sa kalagayan niya ngayon, pero bukod doon, ang katotohanan na may mga sungay siya ay patunay na siya ay isang demonyo, at ang mga demonyo ay mga sworn enemies ng mga tao, kaya kahit na bata pa siya, kailangan nilang alisin siya. Lahat sila ay nagsimula ng mag-cast ng mga spell ng atake sa kanya, pero bago pa man tuluyang masaktan ang batang babae, si Koji ay nagmadaling hamarang sa kanya at pinigilan ang atake. Ang iba ay nagulat na may nakapagpahinto sa kanilang mga atake ng napakadali, at sa simula ay nag-aalala sila na baka demonyo rin si Koji dahil pinuprotektahan niya ang babae, pero nagawa ni Koji na lokohin sila na ang mga sungay sa ulo ng babae ay mga hair accessory lang dahil naawa siya sa kanya, at ayaw niyang mahuli ito. Ngunit kahit na kumbinsido na ang grupo ng bayani na ang babae ay talagang tao, nagdududa pa rin sila sa katotohanan na siya ay nasa silid ng maalamat na espada, at ngayon ay nawawala ang espada. Nang marinig ni Koji ang pagbanggit sa espada, naaalala niyang nasa kuwebo siya ilang buwan na ang nakalipas, at aksidente niyang natagpuan ang espada sa bato. Dahil mukhang walang may-ari, pinili niyang kunin ito para sa sarili at ibenta sa isang pawn shop para sa kaunting dagdag na pera. Humingi siya ng tawad dahil wala siyang ideya na mahalaga ang espada noon, pero hindi makapaniwala sina Rex at ang iba pa sa kanilang naririnig dahil ang espada na iyon ay may kapangyarihang dapat gawing imposibleng buhatin ito ng sinuman maliban sa isang bayani. Inamin ni Koji na medyo mabigat ang espada nang sinubukan niyang buhatin ito, pero nagawa niyang malampasan ito sa pamamagitan ng lakas ng katawan sa huli. Nahihirapan ang grupo na maniwala sa kwento ni Koji dahil napaka-absurd nito, kaya para patunayan ito sa kanila, basta-basta lang na kinuha ni Koji ang bato na humahawak sa espada,
isang gawaing dapat na mas mahirap pa kaysa sa basta paghatak ng espada gamit ang lakas. Sa pagkabigla, lahat sila ay nagtanong kay Koji kung anong level siya, at sinabi ni Koji na siya ay level 999, na talagang nagpatigil sa grupo. Mahihirapan silang maniwala kung hindi nila tinitingnan ang kanyang stats screen ngayon, pero ang katotohanan ay siyang nagnakaw at nawala ang kayamanan na gagamitin nila para talunin ang Demon Lord, kaya't hiniling ni Cruel kay Koji na sumali sa kanilang grupo at gamitin ang kanyang lakas para tulungan silang talunin ang Demon Lord. Gayunpaman, sa kanyang gulat, tahasang tumanggi si Koji dahil hindi niya talaga gusto ang ideya ng paglahok, at wala namang ginawa ang Demon King sa kanya ng personal. Siyempre, hindi niya sinasabi na mali ang Hero Party sa pagnanais na patayin ang Demon King, pero ayaw lang niyang makialam dito. Kinuha niya ang babae at lumabas sila ng piitan, at pagdating nila sa labasan, binitiwan niya ang kamay nito at naghahanda ng umuwi. Pero bigla na lang tinawag siya ng babae at hiniling na pakasalan siya, na siyang huli niyang inaasahang marinig mula rito. Hindi bilyonaryo si Koji, kaya wala siyang interes sa mga menor de edad at patuloy siyang naglalakad palayo. Pero hinahabol siya ng babae at nagmamakaawa na maghintay siya. Diretso niyang sinabi kay Koji na hindi siya makakapag-asawa ng isang bata tulad niya, pero sinabi ni Alice na hindi naman kailangan ngayon, at handa siyang maghintay ng ilang taon. Talagang hindi komportable si Koji sa usapan na ito, kaya't binago niya ang paksa at tinanong kung bakit siya naghanap ng alamat na espada sa unang lugar, kaya't ipinaliwanag niya na ang kanyang ama ay ang Demon King, at siya ay talagang may sakit kamakailan, at nag-aalala siya na sa kanyang kasalukuyang kalagayan, kung makuha ng mga bayani ang espada, baka mapatay nila siya. Nagulat si Koji nang marinig na ang Demon King ay may sakit na sa nakaraang taon mula nang pinagmulta siya noong huli niyang makita ito, at nagulat si Alice nang malaman na kilala ni Koji ang kanyang ama, ngunit sinabi ni Koji na nagkataon lang na nakita niya ang Demon King isang beses o 2 beses ilang taon na ang nakalipas. Tinanong ni Alice kung iyon ang dahilan kung bakit tumanggi siyang tumulong sa mga bayani na patayin ang Demon King, pero sinabi ni Koji na hindi iyon ang dahilan. Hindi lang niya iniisip na makakabuti ang pagpatay sa Demon Lord. Sa katunayan, ang buong problema ay dulot ng katotohanang naglalabas ng miasma ang mga demonyo na nagiging sanhi ng paglikha ng mga halimaw na umaatake sa mga tao. Ang mga demonyo mismo ay hindi likas na nagnanais na saktan ang mga tao, ngunit sa simpleng pag-iral nila, nagdudulot sila ng pagdurusa sa mga tao, kaya ang paggawa ng isang bagay tulad ng pagpatay sa Demon King ay magiging walang kabuluhan sa katagalan. Sabi ni Alice na sinusubukan niyang magtrabaho patungo sa mapayapang pag-iral ng mga tao at demonyo, at para magawa iyon, kailangan niyang patunayan na magkasundo ang dalawang lahi, kaya gusto niyang pakasalan si Koji, pero tumatanggi pa rin si Koji, at sinabi niya kay Alice na halos imposibleng mangyari ang inaasahan niya. Ang mga demonyo ay halos walang pinagkaiba sa mga tao, maliban sa katotohanan na ang kanilang miasma ay lumilikha ng mga halimaw, at alam na ng lahat iyon, pero patuloy pa rin ang mga tao sa pagpatay sa mga demonyo upang mapigilan ang mga pag-atake ng mga halimaw, at kailangan namang pumatay ng mga demonyo ng mga tao upang ipagtanggol ang kanilang sarili, na lalo pang nagpapalalim ng galit. Kahit gaano pa kalungkot ang siklong iyon, sabi ni Koji, ganyan talaga ang takbo ng mundo, at wala silang magagawa tungkol dito. Samantala, sa piitan, abala ang grupo ng mga bayani sa pag-iisip kung ano ang gagawin ngayon na wala na ang maalamat na espada. Sabi ni Cruel na kailangan nilang mag-isip ng bagong plano, kaya sa ngayon ay dapat silang bumalik sa bayan para magtipon-tipon, pero malinaw na may bumabagabag kay Rex dahil bago umalis si Koji, lumapit ito at sinabi sa kanya na hindi pa niya nauunawaan kung paano gumagana ang mundo, at hindi maiwasan ni Rex na maramdaman na may alam si Koji na hindi niya alam, pero hanggang hindi niya malaman kung ano iyon. Plano niyang gawin ang lahat ng makakaya niya upang maging sapat na malakas para matapos ang kanilang misyon. Habang naglalakad pabalik si Koji sa lungsod, napansin niyang sinusundan siya ni Alice sa buong oras na ito, at napapagod na siya rito, kaya tinanong niya siya kung ano ang gusto niya ngayon dahil tinanggihan na niya ang kanyang alok na kasal, pero sinabi ni Alice na hindi iyon ang dahilan. Siyempre, magiging masaya siya kung pumayag si Koji na pakasalan siya, pero dahil tumanggi ito, umaasa siya na makakabili ito ng isang bagay para sa kanya. Ang kondisyon ng kanyang ama ay medyo masama sa ngayon,
kaya gusto niyang makakuha ng spirit water para makatulong sa pagpapagaling sa kanya, pero ang gamot ay ibinibenta lamang sa bayan ng mga tao, at hindi makakapunta roon si Alice dahil sa mismo na lumalabas mula sa kanyang mga sungay, agad na malalaman ng mga tao na siya ay isang demonyo. Binanggit din niya na nagdala siya ng pera para bilhin ito, at habang sinasabi niya ito, inilabas niya ang isang bag na may 500 pilak na barya, pero sinabi ni Koji na ang espiritu ng tubig ay talagang nagkakahalaga ng 10 gintong barya, kaya hindi sapat ang dala niya. Wala talagang ideya si Alice na sobrang mahal pala ng gamot, kaya tinanong niya si Koji kung handa ba siyang pautangin siya ng pera para mabili ito. Hindi agad sumagot si Koji at sa halip ay tinanong kung sa tingin niya ay talagang masosolusyonan ng gamot ang problema, dahil kahit gumaling ang kanyang ama, patuloy pa ring hahanap-hanapin siya ng mga tao, at sa huli, tiyak na mapapatay pa rin siya, kaya tinanong niya kung wala man lang siyang galit sa sangkatauhan dahil dito. Ngunit mula sa pananaw ni Alice, ang pagkapuot sa sangkatauhan ay hindi makakatulong sa kanya na malutas ang kanyang mga problema, kaya't pinili niyang ituon ang kanyang enerhiya sa pagsubok na pag-isahin ng mga tao at demonyo upang magkasundo silang lahat, lalo na't alam niyang may mga tao roon tulad ni Koji na hindi kaaway ng mga demonyo. Nagulat si Koji sa kanyang sagot, ngunit maaari niyang igalang ang dedikasyon, kaya pumayag siyang tulungan siyang bayaran ang gamot, ngunit sa kondisyon na sumama siya sa kanya pabalik sa bayan. Sinubukan ni Alice na sabihin sa kanya na hindi siya makakapunta roon dahil makikita ang kanyang mga sungay, pero naisip na iyon ni Koji, kaya't naglabas siya ng laso, at sa kanyang gulat, tumigil ang pagtagas ng miasma. Talagang namangha siya sa mga katangian ng laso, kaya tinanong niya si Koji kung paano niya ito ginawa, at ipinaliwanag niya na nakuha niya ang mga materyales para dito sa pamamagitan ng pagwasak sa isang monster spawn crystal sa mismong sandaling malapit na itong maglabas ng isang nilalang. Hindi siya sigurado kung paano ito gumagana, pero sa ganitong paraan, dapat makapasok si Alice sa bayan kasama niya nang walang anumang problema. Pagdating nila sa bayan, namangha si Alice sa lahat ng nasa paligid niya dahil ito ang unang beses niya sa isang lungsod na ganito. Napansin ng may-ari ng isang tindahan malapit na labis na namamangha si Alice, at nang malaman na ito marahil ang kanyang unang beses sa lungsod, binigyan siya nito ng mansanas ng libre bilang welcome gift. Labing-labing nagpapasalamat si Alice at pinasalamatan ang lalaki, at habang naglalakad sila ni Koji, tinanong niya si Koji kung magkano ang halaga ng ganitong mansanas. Dahil mukhang hindi gaanong alam ni Alice kung gaano kahalaga ang pera, ipinaliwanag niya na ang mansanas ay nagkakahalaga ng 150 tanso, at ang 10,000 tanso ay katumbas ng isang pilak, na sapat na para makakuha ka ng isang buong handaan. 1,000 pilak na barya ay katumbas ng isang ginto na barya, na kayang makabili ng isang maliit na bahay. Ibig sabihin, ang 10 gintong barya ay isang malaking halaga ng pera para sa tubig ng espiritu, at sa katunayan, napakamahal nito na kahit ilang mga maharlika ay hindi kayang bayaran ito. Tinanong ni Alice si Koji kung okay lang ba talaga sa kanya na gumastos ng ganun kalaking pera para sa kanya, pero sinabi niya na ayos lang dahil malamang ay makakabawi siya sa Demon King mamaya. Matapos maghapunan kasama si Alice, dinala siya ni Koji pabalik sa kanyang kwarto at sinabi niyang maghintay siya sandali dahil may dadalhin siyang isang tao, pero nang bumalik si Koji, halos mamatay si Alice sa takot dahil may dala siyang malaking, matipunong lalaki. Nahimete siya sa takot, pero nang magkamalay siya, ipinaliwanag ni Koji na ito ang kanyang kaibigan, si Takako, at kahit hindi siya mukhang ganon, siya ay isang babaeng level 124 na monghe. Sinabi niya kay Alice na hindi niya kailangang mag-alala tungkol kay Takako dahil sinabi na niya rito na si Alice ay isang demonyo at hindi naman talaga ito nagmamalasakit. May isang pagkakataon sa buhay ni Takako na akala niya lahat ng demonyo ay kailangang puksain, ngunit isang araw, habang siya ay sugatan at nasa bingit ng kamatayan, isang demonyo ang nagligtas sa kanyang buhay, at mula noon, iniwan na niya ang ideya ng pagpatay sa mga demonyo. Plano nilang samahan si Alice pabalik sa kastilyo ng Demon Lord bukas, ngunit bigla na lang bumuhos ang mga halimaw mula sa langit, at nalaman na isang Demon General ang nasa likod ng pag-atake. Pinagsalitaan niya ang buong bayan at sinabi sa kanila na sumuko sa kapangyarihan ng mga demonyo dahil ito ay isang pagsalakay, at sigurado siyang wala silang kapangyarihang lumaban sa ganitong karaming mga halimaw, ngunit nang makaharap ni Koji ang isa sa mga baboy,
basta na lang niyang itinapon ito sa hangin upang mapatay ang isa sa mga ibon, ngunit napagtanto niya na ang pera ay nahulog sa isang lugar sa bayan, kaya nagmadali siyang kunin ito habang abala siya sa ginagawa. Si Takako ay nagpoprotekta kay Alice, ngunit hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng grupo ng mga bayani, at kasalukuyan nilang sinusubukang hikayatin ang mga tao na lumaban sa mga demonyo at barilin ang mga ibon gamit ang lahat ng kanilang lakas. Bago pa man nila ilunsad ang isang barrage sa kalangitan, dumating si Koji at pinigilan sila. Sinabi niya sa grupo na ang balak nilang gawin ay napakabobo dahil hindi nila inisip na kung sakaling hindi nila matamaan ang mga ibon, babagsak ito pabalik sa kanila. At kahit na magtagumpay sila sa pagkuha ng lahat ng mga ibon, mapipilitang ilabas ng demonyo ang lahat ng kanyang mga halimaw ng sabay-sabay. Aaminin ni Cruel na may punto si Koji, pero tinanong niya ito kung mayroon ba siyang mas magandang ideya, at sa sagot ni Koji, sinabi niyang aakyat siya at kakausapin ang Demon General para malaman kung ano ang gusto nito. Akala ng iba na napakadelikadong ideya iyon, pero bago pa nila namamalayan, si Koji ay tumalon na sa ere, at sa kaunting tulong mula kay Takako, nakalapag siya sa likod ng ibon ng Demon General para makapag-usap. Nagulat ang demonyo at tinanong kung paano nakarating si Koji dito, iniisip na marahil siya ay isang bayani, ngunit ipinaliwanag ni Koji na siya ay isang simpleng taga-bukirin lamang at talon lang siya pataas dito. Iniisip ng general ng demonyo na nagsisinungaling siya dahil walang paraan na magagawa iyon ng isang taga-bukirin, at ayaw ni Koji na mag-aksaya ng oras na subukang kumbansihin siya, kaya ipinakita na lang niya ang kanyang stat screen. Lalo pang nagulat ang demon nang mapagtanto niyang si Koji ay level 999, at itinuring niya itong masyadong malaking banta para iwanan na lang, kaya agad siyang nagcast ng ilang fire spells upang atakihin siya. Ngunit kahit na tumama ang mga spells, wala itong naging epekto kay Koji at simpleng sinunog lang ang kanyang damit. Ang demonyo ay naguguluhan dahil nagsisimula na niyang mapagtanto na wala siyang laban kay Koji sa ganitong paraan, pero sinabi ni Koji na wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi siya narito para makipaglaban, at wala rin siyang balak patayin ang Demon Lord. Sa katunayan, siya at ang Demon Lord ay magkakilala, at kasalukuyan niyang inaalagaan ang anak ng Demon Lord na si Alice. Nagulat ang demon na alam ni Koji si Alice, at tinanong niya kung ito ba ay nangangahulugang nasa panig ng mga demon si Koji, ngunit nilinaw ni Koji na wala lang siyang interes sa pagpatay sa mga demon. Sa anumang kaso, ang dahilan kung bakit siya umakyat dito sa unang pagkakataon ay dahil may tanong siya para sa demonyo, kaya tinanong niya ito kung ang Demon Lord ba talaga ang nag-utos ng pag-ataking ito. Iniisip ng demon na napakabobong tanong iyon, dahil syempre ang Demon Lord ang mag-aaprubo ng ganitong pag-atake, at tinanong niya kung bakit pa mag-aaksaya ng oras si Koji sa pagtatanong ng napaka-obvious na tanong. Kaya't ipinaliwanag ni Koji na ayon sa sinabi sa kanya ni Alice, ang Demon Lord ay kasalukuyang sobrang may sakit at hindi makagalaw, at nangangahulugan iyon na wala siyang kakayahang mag-utos ng isang pagsalakay. Kaya tinanong niya ang demonyo kung talagang naaalala niya na natanggap ang utos para sa pagsalakay ng direkta mula sa Demon Lord. Nag-isip ang general ng demonyo sandali, at sa huli ay napagtanto niya na bagaman naroroon ang Demon Lord nang ibigay ang utos, hindi siya gumawa ng anuman o gumalaw mula sa kanyang upuan sa buong oras, at ang talagang nagbigay ng utos ay ang kanyang tagapayo. Malinaw na may hindi tama, kaya't plano ng general ng demonyo na bumalik agad upang harapin ang tagapayo at humingi ng mga sagot, ngunit sinabi ni Koji na maghintay siya dahil may isa pang bagay na nais niyang gawin. Kinuha niya ang isa sa mga ibon at nagsimula siyang tumalon mula sa isang ibon patungo sa isa pa, pinapatay ang mga ito isa-isa. Tinanong siya ng general ng demonyo kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya. Kaya't ipinaliwanag ni Koji na dahil nandito na rin siya, naisip niyang kumita na lang ng kaunti sa pamamagitan ng pagpatay sa ilang mga halimaw. Sa lupa, nagulat ang iba nang makita nilang pinapatay ni Koji ang ilang mga ibon mag-isa, pero wala silang oras para humanga dahil marami pang tao ang nangangailangan ng tulong sa ngayon. Samantala, patuloy na winawasak ni Koji ang mga ibon hanggang ang huli na natira ay ang kinaroroonan nila ng general ng demonyo. Nagtatanong ang Demon General kung ano ang akala ni Koji na ginagawa niya dahil kailangan pa rin niyang makabalik sa Demon Castle at alamin kung talagang kinokontrol ang Demon Lord,
pero sinabi ni Koji na kailangan niyang maghintay dahil malamang hindi ligtas para sa kanya na bumalik kaagad. Kung talagang kinokontrol ang Demon Lord, makikita ng sinumang nasa likod nito ang Demon General bilang banta kung bigla siyang bumalik at nagsimulang magtanong. Kaya ang pinakamainam na paraan upang harapin ang sitwasyon ay ipahayag na ang buong puwersa niya ay nawasak at sumingit pabalik sa kastilyo upang makakuha ng impormasyon nang hindi masyadong napapansin. Sa sinabi na iyon, tinapakan ni Koji ang huling ibon, agad itong winasak at pinabagsak ang sarili at ang Demon General sa lupa. Ang Demon General ay labis na natatakot, ngunit sinabi ni Koji na wala siyang dapat ipag-alala dahil pareho silang malakas, kaya ang pagbagsak na ito ay malamang na hindi sapat para patayin sila. Pagkalipas ng kaunti, matapos mahulog sa lupa, natapos na ni Koji ang pagkuha ng lahat ng barya mula sa mga ibong pinatay niya, at ngayon ay naghihintay na lamang siya na magising ang Demon General. Sa wakas ay nagkamalay na ang general ng demonyo, at namangha siya na si Koji ay nakayanan ang pagbagsak na iyon ng walang anumang pinsala. Si Koji ay nagsimulang ilagay ang lahat ng barya sa isang bag at tinanong ang Demon General kung ano ang pangalan niya dahil napapagod na siyang tawagin siyang Demon General palagi, at sinabi sa kanya na ang pangalan nito ay Menno. Ipinaliwanag niya na naglingkod siya sa Demon Lord at Princess Alice sa loob ng 3 taon na, pero hindi naman talaga ito mahalaga kay Koji, kaya bumalik siya sa pag-iimpake ng kanyang mga barya. Tinanong ni Menno si Koji kung talagang hindi niya siya papatayin, at sinabi ni Koji na hindi niya mararamdaman na tama ang pumatay sa isang taong labis na nagmamalasakit sa Demon Lord at Alice. Hindi maintindihan ni Menno kung bakit may pakialam ang isang tao tulad ni Koji sa nangyayari sa isang demonyo, pero sinabi ni Koji na kung hindi dahil sa mana mula sa mga demonyo na nagiging sanhi ng paglitaw ng mga halimaw, magkaayos sana ang mga tao at demonyo. Pero dahil sa kalagayan ng mga bagay-bagay, umaatake ang mga tao sa mga demonyo upang pigilan ang paglitaw ng mga halimaw, at umaatake ang mga demonyo sa mga tao upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagkatapos ay binuhat niya ang bag ng mga barya sa kanyang likod at sinabi kay Menno na babalik siya kinabukasan ng umaga kasama si Alice para sabay-sabay silang pumunta sa Demon Castle. Nagulat si Menno na handang pumasok ni Koji sa teritoryo ng kaaway ng ganoon na lamang, ngunit sinabi ni Koji na nangako siya kay Alice na maibabalik siya sa kanilang tahanan ng ligtas, at saka gusto niyang makita kung ano ang sitwasyon doon sa kanyang sarili. Kinabukasan, abala ang lahat sa bayan sa muling pagtatayo, at kasalukuyang nag-aalmusal si Koji kasama si Alice bago sila magsimula ng kanilang paglalakbay pabalik sa kastilyo. Pinasalamatan siya ni Alice sa pag-usapan ang mga bagay-bagay kay Menno sa halip na patayin ito, at sinabi ni Koji na sa kabutihang palad ay medyo madali ito dahil si Menno ay isang makatarungang tao. Sa puntong iyon, panahon na para sila ay umalis at makipagkita kay Menno sa Feb Forest kaya't sabay-sabay na umalis sina Koji, Alice, at Takako. Nang makita ni Menno na papalapit sila, lumabas siya mula sa mga bushes at lumuhad sa harap ni Alice upang humingi ng tawad sa pag-atake sa lungsod na kasalukuyan niyang binibisita. Sinabi ni Alice na wala nang kailangang humingi ng tawad dahil wala namang paraan na alam niya ito, at nagpapasalamat si Menno na nauunawaan siya, pero sa mga sandaling iyon, napansin niya si Takako na nakatayo doon. At kahit alam niyang hindi banta si Koji, nag-iingat pa rin siya sa ibang tao, kaya't nag-ingat siya. Gayunpaman, bago siya makapag-atake, humarap si Alice kay Takako at sinabi kay Menno na wala siyang dapat ipag-alala dahil kaibigan niya si Takako, at pinoprotektahan niya ito kasama si Koji. Nang marinig iyon, nahimasmasan si Menno, kaya't nagpakilala sila ni Takako sa isa't isa. Ngunit sa sandaling magsisimula na silang magtungo sa Demon Castle, biglang sumulpat mula sa mga palumpong sina Rex at ang iba pang miyembro ng Hero Party at pinalibutan sila. May hinala na sila na may kakaiba kay Koji mula nang huli silang magkita, at nakumpirma ang kanilang mga hinala dahil malinaw na nagtatrabaho siya kasama ang mga demonyo, kaya't lilinisin nila siya. Aminado si Koji na magaling ang ginawa nilang pag-espiya sa kanya para makakuha ng ebidensya, pero talagang hindi nila ito pinag-isipan ng mabuti dahil ano ang silbi ng paglibot sa kanila at pag-anunsyo ng kanilang balak na atake kung kayang-kaya namang wipe out ni Koji ang buong grupo kung gusto niya. Upang ipakita ito, nag-flash step siya sa harap ni Krul at binigyan siya ng magaan na bunk sa ulo, ngunit kahit na malinaw na wala silang pag-asa na manalo dito,
Patuloy pa rin na umiikot si Rex ng kanyang espada dahil tumanggi siyang sumuko hanggang sa maalis niya ang lahat ng masasamang demonyo. Gayunpaman, tinanong siya ni Koji kung bakit niya pinaniniwalaan na ang mga demonyo ay masama sa simula pa lang. Hindi niya itinatanggi ang katotohanan na ang mana mula sa mga demonyo ay nagdudulot ng pinsala sa mga tao sa anyo ng mga halimaw, ngunit hindi ibig sabihin nito na ang mga demonyo ay likas na masama, at si Alice ang patunay nito. Kahapon, pumayag silang palayain siya dahil hindi siya mukhang banta, pero hindi lang demonyo si Alice, siya rin ang anak ng Demon Lord, ngunit hindi nila ito napansin. Kinilala ni Koji na ang mana ng demonyo ay nagdudulot ng pinsala, at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya balak pigilan sila sa pagpatay sa Demon Lord, ngunit naniniwala siya na ang mga demonyo ay hindi likas na masama. Nagsisimula ng maunawaan ng grupo ang punto ni Koji, pero kahit na hindi masama si Alice, itinuro ni Tina na tiyak na masama si Mena dahil inatake niya ang lungsod at maraming tao ang nasaktan dahil sa kanya. At oo, wala talagang masabi si Koji doon, kaya ang pinakamabuti na magagawa niya ay humingi ng tawad sa ngalan ni Mena. May karapatan silang arestuhin si Mena para sa ginawa niya, pero humihingi si Koji ng kaunting oras dahil gusto niyang pumunta sa kastilyo ng Demon Lord at maglibot-libot dahil alam niyang hindi kailanman mag-uutos ang Demon Lord na umatake sa isang lungsod ng tao. Sa katunayan, ang tanging nais ng Demon Lord ay mapayapang pakikipamuhay sa mga tao. Rex ay humalaklak at sinabi na walang paraan na alam ni Koji iyon ang tiyak, pero sinabi ni Koji na narinig niya iyon mula mismo sa Demon Lord, kaya sigurado siya. Nagulat ang iba nang malaman nilang nakatagpo na si Koji ng Demon Lord dati, at nagtanong si Koji kung may sinuman sa kanila na nakarinig na ng mga demonyo na umatake sa isang bayan ng tao bago ito. Oo, ang mana mula sa mga sungay ng Demon Lord ay talagang lumilikha ng mga halimaw na maaaring umatake paminsan-minsan, pero hindi ibig sabihin na ang Demon Lord ang personal na kumokontrol sa mga ito. Ang iba ay iniisip na may mga matibay na punto si Koji, ngunit si Parna, sa kabilang banda, hindi pinapansin ang kahit anong sinasabi niya at umatake gamit ang isang fireball. Sinabi niya sa iba na malaki ang posibilidad na na-brainwash na ng mga demonyo si Koji, kaya hindi nila maaasahan ang anumang sinasabi nito. Inisip ni Koji na hindi magiging madali na kumbonsihin silang itigil ang pagkapuot sa mga demonyo, kaya kinuha niya ang iba at nagsimula silang tumakbo palayo. Gusto sanang habulin ni Rex at ng kanyang koponan ang mga ito, pero natambos si Tina, kaya napilitan silang tingnan siya. Sa oras na ipagpatuloy nila ang kanilang paghabol, matagal nang nawala sina Koji at ang iba pa, at sinusubukan ni Rex na kumbonsihin ang kanyang sarili na tama ang kanyang ginagawa sa pakikipaglaban upang puksain ang lahat ng demonyo dahil ito lamang ang paraan upang mapigilan ang paglitaw ng mga halimaw. Ngunit hindi kailanman kinwestiyon ni Parna ang kanyang motibasyon kahit isang saglit dahil naaalala niya ang kanyang mga mahal sa buhay na pinatay sa harap niya ng isang demonyo, at walang kahit anong usapan ang makapagpapatawad sa kanya sa lahi ng mga demonyo para doon. Kinagabihan, nag-set up ng kampo sina Koji at ang iba pa, habang pinaplano nila ang ruta na tatahakin nila papunta sa Demon Castle, at ayon sa mapa, kailangan nilang dumaan sa Athros Islands, pero malayo pa rin iyon mula dito. Kaya sa ngayon, iniisip ni Takako na ang kanilang agarang layunin ay makarating sa bayan ng Salmeria dahil mas malapit ito. Gayunpaman, may problema pa rin sa paghawak ng demonyong mana ni Meno dahil ayaw nilang matagpuan siya. Ang pinakamainam na solusyon ay gamitin ang isa sa mga pangil na ibinigay ni Koji kay Alice upang pigilan ang kanyang mana, ngunit mayroon lamang siya ng isa sa mga iyon, kaya't kailangang manatiling nakatago si Meno hanggat maaari. Pagkatapos, dahil si Meno ay ipinadala upang atakihin si Velmo, tinanong ni Koji kung nangangahulugan din ba ito na may mga pag-atake sa ibang mga lugar tulad ng Salmeria, at kinumpirma ni Meno ito, ngunit nilinaw niya na ang paunang pag-atake ay para lamang magpadala ng mensahe, kaya ang tunay na pagsalakay ay hindi pa nangyayari. Pagdating nila sa Salmeria, upang maiwasan ang pagdududa, nagdala si Koji ng maraming pangil ng demonyo dahil maaari nilang gamitin ang demonyong mana mula rito upang itago ang presensya ni Meno. Pagdating nila sa pasukan ng lungsod, agad na napansin ng gwardya na may kakaiba sa kanilang karwahe dahil ramdam niya ang maraming demonyong enerhiya mula rito, ngunit kinuha ni Alice ang isa sa mga asul na pangil ng demonyo at sinabi sa gwardya na nagmumula ang mana dito. Sabi nila dinala nila ang mga pangil ng asul na demonyo dito para ibenta,
At lubos na naniwala ang gwardya sa kanilang kwento, kahit pa sinabi pa sa kanila na may parada sa bayan upang ipagdiwang ang kanilang kamakailang tagumpay laban sa mga puwersa ng demonyo na sinubukang sakupin ang kanilang lungsod. Gayunpaman, mula sa sinabi ni Menno kanina, alam nila na ang pagsalakay na pinaniniwalaan ng mga tao na kanilang napigilan ay wala nang iba kundi isang paunang atake, kaya't kung abala silang lahat sa pagdiriwang na ito, kung magsimula ang tunay na pagsalakay, lahat sila ay mapapahamak o magiging alipin, at sa puntong iyon, magiging imposibleng magkasama ang tao at demonyo. Kailangan nilang pigilan ang pagsalakay bago pa ito mangyari sa pamamagitan ng pagpunta sa kastilyo ng demonyo bago pa man iyon, ngunit sa kasamaang palad, sarado ang mga pintuan ng lungsod para sa pista sa gabi, kaya kailangan nilang maghintay hanggang bukas para makabalik sa daan. Nagpasya si Koji na dalhin si Alice sa isang kalapit na restoran para makapaghapunan sila doon, ngunit pagpasok nila, nasalubong nila si Rex at ang kanyang grupo, na kabeling napadpad din sa bayan na ito, at nang malaman nilang narito rin si Koji, agad silang tumayo para habulin siya muli. Kinuha ni Koji si Alice at tumakbo sila sa isang eskinita para makaiwas sa kanila, pero nang akala niya ay wala nang mas magiging masama, bigla na lang bumagsak mula sa langit ang isang higanteng level 200 na halimaw at lumapag sa lungsod, at sunod-sunod pang dumating ang iba, na nagdulot ng ganap na kaguluhan.